Pinagpala ka, dakilang biyaya, pangako niya'y sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kasama po ng ating mga intensyon at mga intensyon ng nagpamisa ngayong umagang ito, espesyal nating ipagdasal ang nangyayaring sinodo sa Vatican. Hinihiling ng Santo Papa at ng mahal na Arsobispo na ipagdasal natin ang lahat ng nag-participate o nagpa-participate sa gawaing ito upang dalhin tayo ng Espiritu sa kalooban ng Diyos at masunod natin ang kalooban ng Diyos. Kasama nating ipinagdadasal, hindi lamang ang lahat ng mga may sakit. Ganon din ang pari ng Archdiocese, mga pari ng Archdiocese na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito, Father Raul Martinez. Ganon din po, nagdiriwang ng kanilang sacerdotal anniversaries, Father Roy Makatangay, Father Angel Pastor, and Father Noel Abutal. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa maraming beses na tayo ay hindi nagkawang-gawa at nagmalasakit sa ating kapwa dahil sa ating tingin sila ay kakaiba sa atin at hindi karapat-dapat ng ating awa. Pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamakawain ay nangingibabaw
sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran nang budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amittai. Isang araw sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Nineve, ang malaking lungsod, at parangalan mo ang mga taga roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis, sapagkat inakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Jope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidla ng matinding takot ang mga tripulante, kaya't bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Hoy, tulog ka ng tulog dyan. Bumangon ka at manalangin ka sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot niyang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan." Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ikinausap uli ng tripulante. "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat, sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngangalit na bagyong ito." Sagot niya. Pinipilit sana ng tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nalalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan at ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. At bigla itong pumayapa. Dahil dito,
Sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon ay nagpadala roon ng isang dampuhalang isda. Nilulo nila si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon at isda, at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Poon nang ako'y nasa kagipitan, nananalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat. Napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko na layo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto ang aking hininga, naalaala kita poon. Ako'y dumaing at narinig mo, ako mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Tayo po ay magsitayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? At sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-haya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian, saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay, panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan dumukot siya ng 2 denaryo,
ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang tatak ng pagiging mabuting tao natin. Ang pagtulong sa kapwa ay bahagi ng pagiging tunay na Kristiyano natin. Palagi pong pinapaalalahanan tayo ng inang simbahan na magdasal. At kaakibat ng ating pagdadasal ay ang pagsamba. Kaya nga laging sinasabi sa atin, sumimba hindi lamang sa araw ng mga pangilin, kundi lalo na sa araw ng linggo. Sapagkat ito'y pagkakataon para maipakita natin hindi lamang yung ating pagiging makadiyos, kundi yung pagiging Kristiyano natin. Bahagi po ng batas ng simbahan na tayo ay kung walang sapat na kadahilanan or justifiable reason, dapat ay sumimba tayo tuwing linggo. Doon na ba natatapos ang ating pagiging Kristiyano? Hindi. Bukod sa ating pananalangin, bukod sa ating pagsamba, bukod sa ating pag-aayuno, merong napakahalagang bahagi ng buhay natin na hindi natin dapat kalimutan dahil pag kinalimutan natin ito, maituturing na patay ang ating pananampalataya katulad na sinabi ni St. James, faith without work is dead. At yan ay walang iba kundi ang ating pagkakawang gawa o charity work. Hindi maituturing tayong tunay na Kristiyano kung nananatili lang sa isip ang ating pagsamba at pananampalataya. Ang tunay na Kristiyano ay handang tumulong sa kapwa araw-araw. Kung bahagi ng buhay natin ang pagdarasal at pagsamba, kaakibat nito bilang patunay ng pagiging tunay na Kristiyano ay ang pagtulong sa kapwa. Kailan tayo huling tumulong? At mahalaga sa pagsagot sa tanong na ito ay, sino ang ating tinulungan? Bakit napakahalaga nito? Sapagkat kung minsan, bahagi ng ating prejudice, bahagi ng ating pagkiling, ginajustify natin ang hindi pagtulong dahil hindi natin sila kauri, hindi natin sila kakulay, hindi natin kasama sa pananampalataya. Ngayong umagang ito mga kapatid, ang ganyang paniniwala ay winawasak ng ating Panginoon. Ang ganyang pagkiling ay gustong alisin ng ating Panginoon sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Bakit? Ang basic na paninindigan ay ito, lahat tayo ay anak ng Diyos. Iisa ang ating pinanggalingan. Kaya anuman silang lahi, anumang uri, anumang kulay, anumang kanilang pinanggalingan, walang justifiable reason kung bakit hindi tayo tumulong kung sila'y nangangailangan. Sa ating mabuting balita ay narinig natin yung ipinangaral ng ating Panginoong Hesus. Ang Samaritano ay hindi kauri noong taong nilapastangan ng mga tulisan. At nakakalungkot din kung minsan, katulad ng narinig natin sa ating mabuting balita, na kung alin pa yung mga inaasahan
ng ating Panginoon na siyang tutulong, sila pa yung tumatanggi dahil ginajustify ang kawalan nila ng habag sa nangangailangan. At ganyan tayo kung minsan bilang Kristiyano. Ayaw nating tulungan ang mga kaaway natin. Sinasabi natin na hindi sila dapat tulungan dahil sila'y walang utang na loob. Ayaw nating tulungan yung mga nakasakit sa atin. Ayaw nating tulungan yung mga taong kakaiba. Ang pagkilos, ang pananamit at pamumuhay sa atin dahil sa ating pagkiling at paghusga sa kanila. Ang turo ng ating Panginoong Hesus ngayong araw na ito is like an explosive. Bakit? Sapagkat yung kanyang sinasabi ay taliwa sa paninindigan ng mga taong nakapaligid sa kanya, katulad ng kanyang mga kababayan. Kaya sila ay galit na galit sa kanya dahil ang kanyang turo ay hindi katanggap-tanggap sa lipunan na kanyang ginagalawan nung panahon na yon. Ngayong mga panahon na ito, ang kanyang paniniwala at paninindigan na ang pagtulong natin ay walang pinipiling lahi, walang pinipiling kulay, walang pinipiling pagkakataon, ay nananatiling totoo hanggang sa panahon ngayon. Bilang Kristiyano, ang paanyaya sa atin ay tumulong ng walang pagkiling o paghusga. Ang pagtulong ay walang pinipiling kulay, walang pinipiling lahi, walang pinipiling suot, walang pinipiling paninindigan. Basta nangangailangan, anuman ang kanilang affiliation, anuman ang kanilang race, anuman ang kanilang nationality. At dapat tulungan ang tunay na Kristiyano ay handang magbigay at tumulong dahil sa iisang paniniwala natin. Tayo lahat ay anak ng Diyos. Tatandaan natin na bilang Kristiyano, ang pananampalataya natin ay napapatunayan natin hindi lamang sa ating pagsamba at pananalangin at pag-aayuno. Mas higit nating napapatunayan ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Kasama ng ating dasal, kasama ng ating pagsamba, kasama ng ating pagsisikap na turuan ang sariling tumanggi sa kasalanan ay ang pagkakawang gawa na walang pinipiling kulay, walang pinipiling panahon, walang pinipiling pagkakataon, walang pinipiling damit o kasuotan, walang pinipiling paninindigan. Ang pagtulong at awa at habag sa kapwang nangangailangan ay para sa tunay na Kristiyanong ang paninindigan ay lahat tayo ay anak ng Diyos at kung may nangangailangan, dapat tayo at nakahandang tumulong. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mabiyayang nagmula sa pagpapala mo.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghain ng mga alay na iyong inihahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin. Ang kabalalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Inang Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Higit pa kayang dakila sa pag-ibig na lang, ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kayo ay kaibigan ko, kung matutupad ninyo ang iniaatas ko. Kayo'y dinalipin, hindi kaibigan ko. Lahat nagmula sa Amay, nalahad ko na sa inyo. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Hirang ko, di ako ang hinirang nyo. Loob kong umayo kayo at magbunga ng libayo. Ito ang siyang utos ko, nabilin ko sa inyo. Magmahalan kayo, magmahalan kayo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan,
bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, sa darating na Biyernes, 13 ng Oktubre, sa ganap na 11 ng umaga, ay bibisita dito sa atin ang orihinal na imahen ni Maria, ang mahal na patrona ng Diocese ng Maasin sa Southern Leyte. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan na ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Unang mahal, narito kami
Awit-awit ng Ave Maria, sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihandog. Ihatid mo kami sa langit, samang mapagmahal.